Good morning guys. Ayan, good morning na naman, another day. At ngayon, today medyo napaaga ako ng gising mga 6 a.m. kasi nagpakain na ako ng pusa at ang likot na nila guys. So gusto na nilang maglaro. So ako na ang nag-adjust. Bumangon na lang ako at ngayon andito na sila sa rooftop. So nauna pa sila sa akin. So nagligpit-ligpit na ako dito ng konti. Niligpit ko na yung mga hindi ko pa ginagamit sa ngayon na mga paso. Yun yung mga pinagtaniman ko ng mga ornamental plants. So tinabi ko muna sila, and then ang next kong gagawin ay maglalagay na ako ng coco peat sa mga cups. So yung mga cups na ready ko na, na ano ko na sila, na gupitan or na nabutasan, and then yung coco peat naman ay na-reheat ko na or na-sterilized. Ayan, na-sterilize ko na sila. So ilalagay na lang sila sa cups, and then magto-transplant na tayo. So hindi ko alam kung ilang oras aabutin, pero let's go, samahan niyo ako. Ito yung coco peat na na-sterilized ko na. So ito yung gagamitin natin pang hydroponics. At meron na din ako ditong nauna pa. So ayan guys, hindi siya pwede gamitin if hindi na sterilized dahil hindi tutubo yung ating mga halaman. So next episode ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-reheat or paano mag-prepare ng mga materials or gagamitin sa pag-hydroponics. So ang method ko dito guys ay Kratky. So mga box lang ang gamit ko. Ayan, stagnant yung water dito guys. So hindi siya ganito siya. Oh, wait lang. Hindi siya, wala siyang irrigation or wala siyang butas. So ayan. Wala pa siyang roots dyan guys kasi kakatanim ko lang nito at mga mga maliliit pa lang naman sila. Pero itong mint, meron na siyang roots. So ano na to, 1 week. Ay hindi. Ano pa lang to, mga 4 days ata or 5 days. Ayan na, lumalabas na yung kanilang roots. Tapos medyo lumalago na rin yung kanilang mga dahon. So itong mint na to ay bala kong i-benta per cup. So let's see, kasi nung nagtanim ako nito walang bumibili masyado, pero nung pinost ko, ayun, meron namang nag-i-inquire, kaso nga lang nalipat ko na sila sa lupa. So ngayon binalik ko ulit sa hydroponics. So 'di ba, ang gulo. Ayan lang. So sana maging maganda sila. Isang box lang yung trinay ko kasi para hindi din masyado madami. Kasi madami din akong ilalagay na halaman. So meron akong kale, pechay at lettuce. Ito yung coco peat at ito yung styrofoam. So ilalagay natin yung coco peat sa loob. Ganyan. Ganyan yung level niya. At meron din siyang slit. Sige. Nabili ko lang 2 cups for 33 pesos. Tapos meron na siyang 24 pieces. Bingo! Sa isang box pala guys ay meron akong 15 holes. So ang box ko ngayon ay nasa 10 pieces. So meron akong 150 holes. Yan. So kapag meron ka talagang ganitong setup, makakatipid ka sa space. Kasi imagine kung 150 na paso to, di ba? So punong-puno na siguro tong garden ko, maliit lang naman siya guys. So dito sa hydroponics, sa isang table meron akong 90 na cups. So 90 plants din yan.
And then, ang advantage nito ay kahit iwan ko siya or hindi ako makapag-delete ng 3 days, hindi siya matutuyo. Kasi guys, yung ilalim niya ay tubig. So, kaya nga siya hydroponics. Nabababad yung ano niya, yung bottom ng cup sa tubig. Hindi lang yun basta tubig guys, meron siyang nutrients. Meron akong nilalagay para sa halaman. So, eto ngayon guys, yung ating itatanim or itatransplant. So, eto po ay petchay. Ayan, tumutubo na sila at kailangan na natin siyang ilipat dito sa mga cups. So, isang cup ay pwedeng dalawa, pwedeng isa. So, pinag-iisipan ko pa kung dadalawahin ko ba kasi para ma-maximize natin yung cups. Kasi na-try ko nung una ay umabot pa nga ako sa 3 pero hindi siya ganun kataba. So, siguro kung dalawa or isa pwede pero I think mas mabibigyan siya ng buwelo kapag nag-iisa lang. So, yun guys. Let's go! So, bago pala tayo mag-transplant guys, ay kailangan nating butasan yung gitna ng ating mga cups. Ayan. So, ito yung unahin natin. Ito yung petchay. So, medyo mataba na sila. Ayan. Pwede na to. So, sa pagka-transplant guys, kailangan muna natin siyang ilubog sa tubig para maging malambot yung kanyang kokopit. Tsaka para mas madali nating bunutin yung halaman. Or pwede din natin siyang iganto. Yan. So, ilalagay lang natin siya sa tubig para mabilis natin siyang ma-untanggle yung roots niya. So, ayan. Ganito na yung natin. Dito siya natin nahahawakan sa leaves, dito sa dahon para hindi maputol yung trunk. Magdadalawang petchay na lang ako guys kasi para ma-maximize ko talaga yung space. Meron pa kasi akong mga kale at lettuce. So para makatipid sa space at sa cup, idadalawa ko na lang sila.
At ayun na nga guys, tapos ko nang matransplant yung ating 3 cups ng seedling. So ang dalawa doon ay petsa, yung isa naman ay kale. So ayan sila sa likod ko. So ngayon ay mag-cool down muna ako ng 2 minutes and then gagawa ako ng solution para mag-refill sa ating mga tuna box at lalagyan ko rin ng manipis na layer yung ating mga cups na bagong tanim para hindi sila agad mag-dry. So dito lang sila sa rooftop, papatungan ko na lang sila or tatakpan ng another box. At naalala nyo kahapon, meron akong pinakitang ganito na hat. At nabili ko lang siya sa ukay for 150 pesos. At nagustuhan ko siya kaya binili ko na. For garden hat. So ayan, medyo mataas na kasi yung sikat ng araw ngayon. So kailangan na nating maglagay or magsuot ng hat. Ayan. So 150 lang to guys. So ano naman siya? Useful naman. Magagamit naman natin to dito. Ngayon ay gagawa na ako ng solution mix para sa ating crack tea or hydroponics. So sa paggawa ng solution guys, meron akong 3 ginagamit. Next time ipapakita ko sa inyo kapag medyo may time na or maaga pa. Kasi ngayon ay kailangan ko nang magdilig dahil time check ay 7:30 na po at meron pa akong pasok. So ang pasok ko lang naman sa HEFA. So malapit lang din yun. Pero yun, kailangan ko na magdilig dahil kailangan na din ng halaman ko. So yun, demanding ng garden. So let's go! And guys, para hindi mag-dry yung ating mga bagong tanim, ay kailangan nating lagyan ng kahit manipis lang or 1 inch ng nutrient solution. One inch or half inch. Basta enough lang na mabasa yung ating bottom ng cup. Yes? Tinakpan ko sila ng another box para mabilis silang makarecover. Ayun guys, hindi na ako nakapagpaalam dahil nagmamadali na ako kanina. So far, naging productive naman ang ating umaga ngayon. So nakapagdilig tayo, nakapag-apply ng fertilizer. Tapos yung mga tanim natin na petsa ay na-transplant na natin. So ayun, excited na ako sa mga susunod na episode ng vlog na to dahil marami na tayong tanim. So soon mapupuno natin itong garden at soon makikita natin yung mga pinaghirapan natin. So yun lang guys, samahan nyo ako on this vlogging and gardening journey. Guys, pa-like and subscribe naman ako dito sa aking YouTube channel at huwag nyo na rin kalimutang mag-comment para may engagement naman ng ating channel. Yan guys, so much love from the Fur Mom Gardener. Bye!